that Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation. Sun, We check, still check, declare, check, sun, we still sun. believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. I'll wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully.
race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion that is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion that is where I shall live eternally. Amen. All right. So magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatid, tayo po ay pasalamat na naman sa Panginoon na tayo ay ginising ng Diyos at ningatan ng Panginoon sa buong magdamag. At tayo po ay binigyan ng panibagong kalakasan. At kagabi ay salamat sa mga tumulong na nagbuhos, mga kababaihan at kalalakihan. Pero hindi pa natin natapos. Pero plano ko ay buhusan natin bukas ay sa linggo ng hapon pagkatapos ng service para makatulong yung mga ibang kalalakihan. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo. Alam nyo, napakahalaga yung pinag-uusapan natin. Ngayon ay nasa today is 17, tama ba? Yan, 17th day na ng 2026. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay binibigyan ng maraming pagkakataon na patuloy na magamit sa kanyang gawain. So ngayon ay patuloy nating pinag-usapan yung tungkol sa ang mga totoo, seryoso na plano natin para sa Panginoon. Ayoko nang nasa papel lang. Pinakamalaga talaga ay dapat tayo ay kung anong sinulat natin dyan, sabi ko nga, ay seryosohin natin. Hindi yung susulat mo lang dyan, wala ka namang ginagawa. So, kaya pinakamalaga mula sa lahat ng miyembro ng ating pamilya ay meron tayong legit talaga na plano. Yung totoo talaga, hindi yung parang niloloko natin ng Diyos, niloloko natin sarili natin, at namumuhay tayo sa kalokohan. Hindi ganon ang natin, pamumuhay natin. Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Tinanggap natin si Kristo, so hindi po pwede yung ganon. Sige, Regal, simulan mo na. Kailangan mag-limit lang natin yung oras natin. So, batiin ko lang muna yung mga nandito na. Yes, sir. Yan, so maganda i-encourage yung kagrupo nyo na meron man lang mag-join. Nakikita ko dito, wala man lang kayong kagrupo. So, ngayon ay sa aking cellphone na lumabas, ay kasama natin sila Sister Mercy, Sister Geraldine. Magandang umaga sa iyo dyan, Sister Geraldine, sila Ma'am Rachel. Yan, so magandang gabi pala sa inyo dyan. Magandang gabi. Oo. Si Brother Juni from Australia, nasa Australia na po siya. Kasama natin ngayong umaga. Si Brother Bore. Yan, so far, yan pa lang yun nandito sa akin. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Sige. Wala mo na. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning yung nasa Facebook Live at yung mag-join sa Google Meet ay maganda naka-tune in na tayo. At sa lahat ng mga miyembro, about pamilya po natin, because this is a family devotion. Napakaganda na kasama po natin yung ating pamilya. At napakaganda yung ating talakayan. It's all about planning. And napakaganda na yun yung napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin. Bawat miyembro sa ating simbahan ay ito yung mga encouragement ng ating mahal na pastor. At napakaganda na hindi man natin nagawa, maganda na magawa po natin sa ating sarili. At maging sa akin ay meron din akong naiset na plano. At prayerfully and hopefully ay ito ay unti-unti na magawa po natin. At ito nga yung katanungan palagi ng ating pastor every morning sa ating devotion. Ilan na ba ang nasimulan po natin?
At sa akin ay nasimulan na o nagagawa na, pero ang gustong makita ng Panginoon sa atin, even our pastor, ay yung totoong plano po natin na tayo po ay magkaroon ng totoong pagsunod at paggawa sa ating mga plano na isinet po natin. At yun yung napakagandang pagbulay-bulayan natin ngayong umaga. But anyway, ay dadalhin ko kayo kay Job, dahil nakita ko si Job ay ito yung isang tao na may totoong pagsunod sa Panginoon. Narinig na natin to at ipinaliwanag na yung ating pastor kung gaano katuwid o kaya kaayos itong si Job sa kanyang ginawa para sa Panginoon. Basahin ko lang itong isang talata o dalawang talata kung sino si Job at ano yung kanyang ginawa at ano yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil ito ay isang isinulat ko dito, a plan with God is a blessing. Dahil makita naman natin dito ay pinagpala talaga si Job. Wala nang ibang patutunguhan yan. Pag tayo po ay sumunod sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon sa ating plano, ay blessing will follow. Dahil pinamagatan kong itong talakayan na ito, a new life, a new family, and a new blessing. Dahil binigyan ng Panginoon si Job ng panibagong pagpapala sa kanyang buhay. Na once na tayo ay, sabi ng ating pastor, nag-set tayo ng goals at yan ay ginawa natin, kasama natin ang Panginoon, ay ako niniwala, andoon yung pagpapala ng Panginoon. At sabi nito in chapter 1, verse 20, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. So makita natin si Job ay talagang ay totoong nagpupuri, nagwo-worship sa Panginoon. At sabi nga rito in verse 21, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Peter, the Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. So, unang-una na makita natin kay Job sa kanyang one of the most character sa Bible na meron siyang katangian na kakaiba sa iba. Na meron siyang determinasyon, meron siyang humility, at sabi nga ay meron siyang patience sa kanyang sarili. Yun yung isang napakagandang makita natin kay Job. At unang-una na nakita ko sa kanya ay meron siyang fear of God. Dito sa verse number 8, sabi nga rito, And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright, and one that feareth God. So ito yung magandang makuha nating character sa ating plano, sa ating pag-set ng ating goals, ay napakaganda na meron tayong fear of God. Dahil without fear of God, ay ilanman hindi natin magagawa yung isinet nating plano para sa Panginoon. Fear God with our plan. At napakaganda, anuman yung mangyari sa ating paligid, anumang discouragement, anumang troubles, anumang persecution, basta meron tayong fear of God, sabi nga rito, and eschewed evil, ay napakaganda na tayo po ay magkaroon ng plano na hindi tayo padadala sa ating paligid. At higit sa lahat, hindi tayo padadala sa ating emotion. Sabi nga ng ating pastor, maganda na hindi tayo emotional, but we are Christian na meron tayong totoong paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung emotional ang pairalin natin sa ating sarili. At pangalawa na nakita ko na character ni Job. At siya ay nagtagumpay sa kanyang
ah, plano para sa Panginoon is kasama niya ang Panginoon sa kanyang plano. Plan with God's wisdom. Alam niyo ba na kailangan po natin yung wisdom ng Panginoon? Dahil sabi dito sa verse number 16, tingnan niyo, sabi niya rito, ay napakaganda na makita natin yung wisdom ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung wisdom ng tao ang tingnan natin. Dahil once na yung wisdom ng Diyos ang nakuha natin, ay ako niniwala, magiging blessing sa bawat isa sa atin, maging sa ating pamilya. Alam niyo ba na yung plano natin, kasama natin ang Diyos? Meron tayong fear of God at meron tayong tinatawag nating wisdom na nanggagaling sa Diyos. Dahil maraming encouragement dito sa Biblia. Maraming katuruan dito na kailangan natin yung wisdom ng Panginoon. For example, dito sa book of Proverbs ay napakaraming encouragement dito na kailangan po natin ng wisdom ng Panginoon. Kaya sabi ni Job in chapter 5 verse number 8, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. So makita natin si Job ay talagang nagtiwala sa Panginoon. Hindi niya ginamit yung sarili niyang kakayahan, katalinuhan. Bagkus siya ay nagtiwala sa Panginoon. At sabi ng Biblia, with Him is strength and wisdom. Andoon yung wisdom and strength na nanggagaling sa Panginoon. At ako'y naniniwala na ito ay pwedeng magbigay din sa atin ng tinatawag nating pagpapala sa ating buhay. Pagpapala sa atin, pagpapala sa ating pamilya, at pagpapala sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Dahil napakaganda. Another verse dito, punta na lang natin sa book of Proverbs. Napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga plano na ginagawa. Proverbs chapter 2 verse 6, sabi niyan, for the Lord giveth wisdom. Alam niyo ba na ang wisdom ay nanggagaling sa Panginoon? Hindi po sa mundo, hindi po sa tao. Bagkus ay nanggagaling sa Panginoon. For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. So makita naman natin si Job, wala siyang ina-acknowledge sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapalang natamo. Dahil si Job ay hindi naman mayaman itong si Job. Pinagpala talaga ng Panginoon. Noon pa man, bago man nangyari yung kanyang pagsubok ni Satanas sa kanyang buhay, ay mayaman itong si Job. At kaya nga, another verse dito sa chapter number 4, Proverbs chapter number 4, kung gaano kahalaga ng wisdom ng Panginoon. Chapter number 4, in verse number 5, sabi yan, get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Sabi ng Biblia. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. So wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. With all thy getting, get understanding. So napakaliwanag sa Biblia. Sa ating plano, we need God's wisdom. Na ito yung magbibigay sa atin ng kaalaman, karunungan, katalinuhan para ma-fulfill po natin yung plano natin. Sa ating ministry, sa ating pamilya, at maging sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya wala nang ibang the best na makita natin dito sa character na ito ni Job, kundi yung kanyang fear of God, yung kanyang plano with God's wisdom. Dahil wala nang the best na wisdom na pwede nating makuha kundi yung wisdom ng Panginoon. Okay, so I hope at ako'y naniniwala na yung makita kung babasahin niyo yung buhay ni Job ay napakatindi. At wala nang ibang the best encouragement, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng patience, humility, and determination, kundi yung character ni Job. Yan lang sa akin. Good morning. God bless po. Amen. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Alam niyo, totoo yun, Job was a family man, ano?
Alam nyo, si Job ay doon pa lang sa pambungad ng ah, Book of Job ay makikita nyo kung anong klaseng pamilya meron si Job, paano niya alagaan para sa Panginoon. Bagamat dumating sa kanya yung pagsubok, pero hindi siya nag-give in sa pagsubok, kundi nanatili siyang may integridad sa Panginoon. Yun ang napakaganda dyan. Okay, sige. Parang hindi pagising yung mga tao dyan sa village, ano? Parang kayo-kayo pa rin, ano? Sige, dyan na ba si Dumark? Wala pa? Wala pa si Dumark? Oh, yan. Sige. Siguro, Brad, lumapit na lang kayo dyan sa may mga ano. Total, wala naman nakaupo dyan. Eh, di magsama-sama na kayo dyan. Oo. Maliban lang kung may wala. Wag na kayong umasa na upuan yan. Mas maganda kayo ang umupo dyan. Para ano? Oo. Para hindi masikip. Total, kayo lang naman. Hindi naman interesado yung iba. Di ba yan? Yun na. Okay na yan. Oh, salamat sa Panginoon. May ano tayo. Interesado tayo sa Panginoon. Oo. Yun ang ano dyan. Okay, sige, Dumark. Hanggang natin si Brother Dumark. Good morning po sa ating lahat. At maya-maya, sandali, pakinggan din natin si Brother Rolly. At yung mga ilang mga nanay dyan, na nandiyan, pakinggan natin anong plano nila sa Panginoon. Oh, total, kayo lang interesado sa Diyos. Di, ano, magandang marinig natin, maging blessing kayo. Marinig ng iba yung plano ninyo sa Panginoon. O, katulad ng sinasabi ko, ayoko ng plano sa bibig. Gusto ko yung plano sa gawa. O, kasi maraming mga tao, maraming mga, sabi nga ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay makakarating sa karya ng Diyos. Yan. Yan ang sinasabi ng Bible. Okay? So ayoko ng plano sa bibig lang. Ayoko ng plano sa papel. Maganda na sinusulat natin, maganda na sinasabi natin, pero higit na maganda, ginagawa natin yung sinasabi natin, sinusulat natin. Oh, ang Panginoon nga, hindi lang isinulat sa libro niya eh. Oh, yung plano niya sa atin. Hindi. Ginawa niya talaga. Yun ang maganda niyan. Kaya, pangit na daldal tayo ng daldal, sulat tayo ng sulat, hindi naman natin ginagawa. Hindi, hindi pang-Kristiyano yun, mga kapatid. Matuto na tayo. Ako, ayoko ng puro daldal lang. Ang ganda yung, pag sinabi natin, gawin natin. Katulad ng sinasabi ng Bible dito, bago natin marinig si Dumark. Ano sabi ng Bible dito? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Yun, yung gumagawa. Yung may ginagawa. Hindi nyo alam kung saan yan hanapin. Hanapin nyo. Para magbasa kasi kayo ng Bible para maganda. Sabi ng Bible dito, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Yun. Di ba nag-prophesy din kami, nagsalita din kami patungkol sa pangalan mo? Yun. Alam nyo ba na nakakalungkot? Marami din mga false prophets dito sa ating simbahan. Salita ng salita. Ito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko. Ni isa, pang 17 days na ng 2026, ni isa wala pang ginawa. So anong tawag diyan? Mga false prophets. Mga false prophets. Sabi ng Bible diyan, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Tignan nyo, ano sabi ng Panginoon?
And then will I profess unto them, sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. O, kaya sabi ng Bible yan, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them. O, sabi ng Bible, I will liken unto him a wise man which built his house upon a rock. Yun. So, wag lang tayong daldal ng daldal. Pinakamaganda, anong sinabi natin? Ito yung plano ko sa Panginoon. Ito yung plano ko sa Panginoon. Ito yung plano ko sa Panginoon. So, kaya hindi ko na masyadong ginagamit yung goal eh. Mas maganda plano. Oh, what's my plan? Oh, kung plinano mo, katulad tanong ko sa mga kasama ko dito. Oh, ito yung plano mo na isinulat mo. Ilan na dyan ang ginagawa mo? Yun ang gusto ko malaman. Oo. Ilan dyan yung ginagawa mo? O, kaya yun din ang papahayag nyo, kaya mga nandiyan. O. Ano yung, kaya maganda, Brother Dumark, yung nasasabi mo, ilan ang plano mo, ilan na yung nagagawa mo, yun ngayon ang talakayin mo. Okay? O, ito yung plano ko sa grupo ko, ito yung plano ko sa sarili ko, ito yung plano ko sa pamilya ko. O, tama yung sinasabi mo eh. Ito yung gusto kong gawin sa pamilya ko. Yun. O. Kaya dapat yan si Makmak, ikaw dapat mag-train dyan. O, hindi si Lola Vicky Gusto ko lang liwanagin. Hindi naman niya anak yan. Apo niya yan. Oo, pero dapat hindi siya ang trainer niyan. Oo. Totoo naman eh. Sino bang magde-train sa mga anak? Hindi naman yung lolo, hindi naman yung lola. Oo. O, bagamat maraming trainer si Makmak, pero sa akin na si Brutus, ha? Ako nang bahala kay Brutus. No joke lang yun, ha? Ikaw pa rin yan. Pagdating dito, tuturuan ko siyempre bilang pastor. Turuan natin si Brutus na tatalunin niya si baliktarin natin ngayon si Papay. So, gusto ko yung yung plano nyo ngayong taon, ano na dyan ang ginagawa nyo? Yun ang maganda dyan eh. At paano nyo ginagawa? Yun ang magandang talakayan natin. Sige. Mark. Good morning po. Ayan, tama po at magandang umaga po sa ating lahat sa Google Meet at sa Facebook Live. At dito po kami sa tahanan po ni Brother Jerry po. Amen. Ngayong birthday po ni Angel Gabriel po. Ngayon? Birthday ni Gab sir, yung bunso nila sir. Ngayong araw na to? Ngayon sir. Yes sir. Ay, pambira. Kinakailangan ng yan. McDonald's yan, no? McDonald's lang kailangan natin dito, Brother Jerry. Kasi Angel na, Gabriel pa. Saan ka nakakita niyan? Malupit ito. Palagay ko, ito na yung pag-asa ng pamilya ni Brad Gabriel, Brad Jerry. Sige. Mamaya kanta tayo ng birthday song. Sige, Dumark. Ayan, good morning po ulit sa ating lahat. Ayan, tama yung sinabi ni Pastor kanina. At gabi pa nga lang po ay sabi ko, anong sasabihin ko bukas, hindi yung ginawa kong plano at yung nagawa kong plano. Kaya dahil plano naman ang pinag-uusapan natin. At kung alam po ko nang dito sa verse, ay yung pinaka-foundation po lahat ng aking ginagawa na goal. At Dumark, pag-usapan sandali. natin yung ngayon. Excuse me, Dumark. Gusto ko lang liwanagin ha. Ang sinasabi ko, ilan na yung plano mong ginawa, ilan yung plano mong ginawa para sa 2026 para sa Panginoon, ngayong 2026 para sa Panginoon, ilan na dyan yung ginagawa natin? Tapos, paano mo ginagawa? Yun ang gusto kong malaman para marinig ng iba. Paano mo ginagawa? Paano mo binibigyan ng emphasis? Pinapahalagan talaga. Paano mo kasi yung oras yung oras talagang maraming ginagawa. Pero paano mo pinaglalaanan ng oras, panahon, yung plinano mo para sa Panginoon na gawin. Yun ang maganda. Sige.
Yun po sir, ay yun, yung paggawa ng plano ay tama nga, hindi lang nasa isip lang, kundi nakasulat. Kaya dun po sa plano po na aking ginawa, ay yan, meron po akong plano na 15 na plano dito na aking nagawa, na sinulat ay sa taong 2026. At yung nagawa ko po ngayon ay meron akong nagawang 5 sa ngayon na nagagawa ko. Dahil kakastart lang to nung nakaraan. So ang number 1 na nagawa ko dito is unang-una yung common naman sa atin yung prayer, at araw-araw tayo nagpi-pray. At yung family prayer, yan sa unang-una sa family. So yun nga, yung time na makasama ko ang family ko ay yan sa gabi. Nakasama ko sila pag gabi, pag sa bahay din. In the morning ay yun, Monday, Tuesday pa lang, ayan, nasa school at minsan nasa trabaho tayo sa church, kasi minsan bibigyan mo rin ng time yung hindi yung ginagawa mo lahat talaga organize. So based on my family, ang talagang na-fellowship ko yung family ko every night. Ayan din sa mga bawat services. Ayan, nakasama ko sila sa tahanan. At ang ginagawa ko po sa kanila, ayan, plano ko sa kanila, especially sa dalawang boys, kay Makmak at kay Brutus at kay Makmak. Ayan. So, yun, pinagpipray na dalawa kami ni Tintin na habang wala ako sa bahay, ay tinuturuan niya ng magbasa. At yun, kasi nakakapagsalita naman. So, nandun yung training about sa reading at sa higit sa lahat sa Bible. Ayan, mga books of the Bible. So, tinuturo dyan sa family. Then, family prayer time. Ayan, napakahalaga po yun na pag nanalangin bago matulog paggabi, ay pagpipray mo yung pamilya mo at buong family. At Sige mo na, liwanagin Yes, natin. 2 anak o 2 pamilya? dalawang anak. Liwanagin mo sinasabi mo. Oo, ipagpipray yung 2 anak o 2 pamilya. Oh, ayusin mo. Sige, sige. Nililinaw ko lang. Oo, sige. Po yun, sir, na plano po sir na para sa aking family. At hindi lang po doon, goal ko nga rin ay bago lumabas sa bahay ay at least may nagawa, nakatulong sa bahay. Then pangalawa po, ay pangatlo na gagawa is yung prayer time sa disciples. At meron pa akong list sa mga disciples ko ngayon. At meron po akong goal na bawat gabi ay meron akong makakausap na disciple, tatawagan sila at Amen. praying time. Meron kaming time prayer. Kagabi nga po, tinawagan ko isang disciple ko at nagpe-pray kami. So isa yung goal na gagawin ko bago matulog. Yan. So yun po yun, nagawa ko na po yun sa pangatlong gisinulat kong goal. At yung pang-apat naman ay yung sa area ko po ay sa Domingo family. At ang maganda po dito, itong pamilya na ito ay consistent naman yung nanay at 2 anak nila na nagsisimba maliban sa tatay dahil po walang kapalitan sa trabaho, hindi nakasama. At ang kagandahan po dito ay natuturuan na po sila na mag-disciple. At mismo yung tinitirhan nila ay anak ng amo ay nila, may-ari ng bahay, ay nakakasama po sa simbahan po natin. So yun po ang goal ko po doon ay sinisikap ngayon na Bible study yung magulang, yung pamilya na ito. At yun yung workout ngayon. At hindi man madali, sasabihin nila na walang time, busy sila sa trabaho, pero tuloy-tuloy lang, kausapin lang tuwing pumupunta sa area. So yun po yung nagagawa ngayon. Pinagpipray sila at kinakausap talaga, kasi hindi naman madadala kung hanggang
yan, di mo sila pinupuntahan. So, meron kang gagawin talaga na plano na Amen. kausapin sila. So, yun, I pray ko na itong pamilya na ito ay madala sila sa church. Kaya yun ang pinagpipray ko ngayong taon na itong pamilya na ito ay madala ko sila sa simbahan. Then, panglima ko naman na nagawa na is yung yun, unti-unti yung tinuturo ko sa disciple ngayon na matuto silang umattend sa bawat ng pananambahan. At ang challenge lang naman dito po sa akin na mahirapan silang pumunta sa church is yung dahil college lahat po sila ay gabi pa lang ay lalo especially midweek service di sila makakapunta kasi nga yung college hanggang 7 o'clock minsan yung pasok. So sina-challenge ko pa rin sila na bigyan lagi ng time ang bawat pananambahan. At yun, tinuturo ko na rin sa kanila lahat po patungkol sa giving. Ayan, at unti-unti naman po ay natututo naman po sila. Kaya ang goal ko nga po sa isang disciple ko ay yung isa ngayon ay mag-aral sa Bible School. Kahit itry Amen. yung STC lang ang pasukan niya or kung kaya niya yung time, yung ACE. So yun yung goal. At higit sa lahat yung pinaka main goal na makapag sa taon nito na merong magsuko ng buhay sa Panginoon. Yan, so yun po yung pinaka top 5 po ngayon na ginawa ko po na goal, plano sa aking area, sa aking pamilya. At yung good news class naman dito, at hindi pa, 6 pala, yung soul winning everyday. Ayan, so ngayon 17 days na, ng January, pang 17 na, ay tuloy-tuloy yung soul winning everyday. Wala pang araw na hindi nakapag-win. So yun, pasalamat ako sa Panginoon doon. At maganda po sa soul winning everyday ay nagkaroon po ng bunga ito. Yun nga si Brother Mark na nagtuloy-tuloy na sa simbahan. Ayan, so bunga ng soul winning everyday. Kaya nabaptize tapos yun, masaya. At talagang i-disciple talaga sa ito yung challenging time sa akin na talagang mga napag-aralan ko sa Bible School ay ma-share ko sa disciple na ito dahil po ay galing naman sa simbahan, may alam din pero at least sumusunod naman sa tamang doktrina natin. Kaya medyo i-correct lang talaga. So yun ang talagang gamit din ng nasa Bible School ka marami kang maituturo sa kanila. At yun yun po yung 6 na nagawa ko po ngayon at nasisimulan na i-workout na plano at panalangin ko na lahat ng plano na aking ginawa dito ay magagampanan ko bago magtapos ang taon na ito. So yun po sir, na gusto kong may bahagi ngayon sir. Amen, amen. Totoo yan. Yan ang magandang Yun ang gusto ko marinig. May ginagawa. Hindi yung puro papel lang, puro daldal lang. Alam mo, sabi nga ng Panginoon, hindi ako natutuwa. Wala akong pleasure sa mga nag-vow, hindi naman ginagawa. Kahit sino naman eh. So, kahit hindi man lahat, bigla ang lahat niyan, pero utay-utay. Yan, paisa-isa ka. Ito, pambira. Sabi ko sa inyo, dapat bawat plano na ginagawa natin, yan na magdadala sa atin na maging closer tayo sa Diyos. Dapat yan na magdadala sa atin to be faithful serving God. Ganun yun. So, yan ang kagandahan pag may plano ka. Hindi tsamba-tsamba. Hindi haka-haka. Hindi pugpugto. So, yan ang advantage. So, ngayon, gusto ko marinig naman yung mga ilan tatay dyan. So, ilan yung ginawa nyo na plano for this year? Ilan na dyan yung ginagawa nyo? At papaano nyo ginagawa? At dapat kung ano yung plano natin, hindi natin ginagawa ito para pahirapan ang sarili. Hindi. Dapat ginagawa natin ito, nag-i-enjoy tayo na ginagawa. Kasi nga, yan ang magdadala sa atin na maging close sa Panginoon eh.
Bakit pasakit sa'yo? Dapat hindi pasakit. Kaya dapat nating ginagawa kasi blessing dapat ito. Dapat ganon, hindi pasakit. Hindi parang may pinapasang ka parang pinapasa mo yung buong mundo. Hindi ganon. Dapat kaya mo ginagawa yan kung meron kang 7 isinulat at ilan man dyan yung nagagawa mo, at kung yung 7 sinulat mo, kaya mo sinulat yan, pagpapala sa buhay mo yan. At kung meron kang 3 nagagawa na, edi may 3 blessing ka na ginagawa para sa Panginoon, hindi pa sakit. My goodness, parang naglulukuhan eh. Hindi dapat ganon. Oo. Sige, pakinggan natin si Brother Rolly. Sige, Brother Rolly. Morning po sa lahat. Good morning po, Pastor. Man, morning po. Ang nasulat ko po sa aking plano sa year 2026 ay 6 po. Ang number 1 po na nasulat ko yung aking family. Inumpisan ko na po yung aking family na mag-devotion po sa bawat sa gabi. Amen. Dahil sa araw po kasi talagang kunti yung oras ko sa umaga dahil papunta po akong sa trabaho. Yun talagang ginugugol ko palagi sa sa gabi. At yung pangalawa po na ko ay sinulat ko po yung ko sa pagdi-disciple yung sa area. Sandali, Brother Rolly, sandali ha. Paano mo ngayon dinidevotion yung pamilya mo? Paano mo sila dinidevotion? Para marinig ng iba, para ma-encourage ng iba. Pagdating ko po sa gabi, pagkatapos po namin kumain sa gabi, ay doon ko na po talaga inuumpisaan dahil kumpleto po kami doon. Nandun po kami lahat. Sa umaga kasi maaga ako, hindi ko maharap. Yung iba tulog pa. Hindi kaya mas maganda pagdating ko po sa gabi. Talagang ginagawa ko po. Ang pangalawa pong ginagawa ko sa yung sinulat ko, yung sa pag-i-area po. Kahit Amen. galing po ako sa trabaho, pumupunta pa rin po ako doon. Kahit 1 oras lang sa isang araw o sa papunta ko sa area. Dahil 2 rides po ako pag punta ko sa area, 2 rides pa ako. Kaya yung 1 oras, malaking bagay na po yun para sa akin dahil napapalo up ko po sila. Ganun. Amen. Dadalawa lang po yung nagagawa ko pa doon sa 6 na sinulat ko po. Yung pag-i-area at yung sa aking family. Yun. Yun lamang po, Pastor. Amen. Magandang Amen. Very umaga good. po, Pastor. Oo. Tsaka magandang pag nag-devotion kayo sa family nyo, tanungin mo, Brad, kung dapat lahat ng miyembro ng pamilya mo, dapat lahat yan may ministry. Okay? Kasi dapat that must be the result of our devotions. Yun dapat ang tanging resulta lagi. Dapat mula sa'yo, Sister Vivian, lahat ng anak mo, dapat involved sa ministry. Involved sa ministry, involved sa soul winning, involved sa visitation. Dapat katulad yan, si Michael, wala namang ministry yan. So, dapat ma-encourage yan. Dapat hindi rason dapat yung trabaho para mawala sa ministry. Kundi dapat ang pangunahin yung ministry. At naniniwala ako na kung ang pangunahin ay ministry, hindi sagabal ang trabaho.
kung the main thing in the family must be the ministry. Pag sinabi kong ministry, yung paglilingkod sa Panginoon. At kung naglilingkod ka, dapat may specific na ministry ka. Ganon yon. O katulad si Sister Vivian, ano bang ministry ni Sister Vivian? Bali mamaya. O, pakinggan natin si Sister Vivian. Ikaw, Sister Vivian, ano naman ang plano mo ngayong taon na ito? Ilan na dyan yung nagagawa mo? Nandiyan ba si Sister Vivian? Ha? Wala po, Pastor. Pumunta wala. ng Pipi. Ay, wala pala eh. Nagpa-check up. Sige, si Brother Jerry muna bago natin marinig. Thank you, Brother Rolly. Sige, Brother Jerry. So, ganun pa rin maganda yung ilan yung sinulat na plano, ilan na dyan yung nagagawa, paano ginagawa. Ganon. Sir, at good morning po sa ating lahat. At yan nga, pinag-usapan po natin yung plano sa 2026. So, ang naisulat ko po sa aking plano is 7. Pero 7 yung naisusulat ko sa aking plano. So, ang nagagawa ko po sa 7 na yan ay isa pa lang. At yung ang una doon ang naisulat, ang nagawa ko sa plano, yung prayer na yun nga, pinag-usapan rin namin ni si Rolly kagabi habang kami, may ginagawa rin kami dito sa bahay. Yung yung attendance, yung pag-aati ng pananambahan sa church. Tama yun. Kaya mahirap talaga na lalo na sa pamilya na wala na yung patanda, patigas, tumatanda patigas ng patigas yung mga ulo. Kaya nga, pinapadalangin ko sa Panginoon yung prayer ko na yung bunso namin, si Gabriel, ay kailangan ay matutukan ko po. At yun nga, yun yung unang plano ko ay yung nagawa ko yung prayer kasi yun ang importante na talagang pinag-pray mo yung una, yung pamilya mo na yun, yung magawa yung kung ano mang inuno ng Panginoon, pinagawa sa atin. So, yun pa lang yung nagagawa ko. Na marami, 7 yung nasusulat ko. Yun lang, isa pa lang, lalo na yung sa pag-area sa area namin, sa Bakaking, talagang inaamin ko po na napabayaan. Napabayaan ko dahil yun nga, sa trabaho ay talagang maraming hadlang yung sa trabaho. Talagang yung mga schedule ko talagang kung may gagawin ka, talagang hindi magagawa yun nga, schedule. Maraming hadlang. Kaya yun ang pinagpanalangin ko na yung mga plano ko sana sa 2026 ay mabuo ko po yung magagawa ko po yung 7 na yan. At yun lamang, sir. Thank you. Amen. Okay. Sino yung mga nandiyan na ladies natin? Asawa ni Sir Jerry. Ayan, sige, pakinggan natin si Sister Jubilita. Jubilita. Mga short lang huwag magpantalon ay magpantalon. Short lang, short. Ang tanong natin, ang natin na Sister Jubilita, ano yung mga plano mo na katuwang ni Brad Jerry sa pamilya mo na maglingkod sa Panginoon? Ilan na dyan yung nagagawa mo? Kasi hindi lang dapat si Brad Jerry ang nagpaplano, kundi lahat kayo as a family may plano at synchronize lahat dapat. Ulitin ko, dapat ang trabaho ay hindi dapat sagabal sa paglilingkod sa Diyos. Kundi ang trabaho ay laging instrumento yan para lalo tayong makapaglingkod sa Diyos.
Dapat ganon. Okay? Nandiyan ba si Laika? Umuwi ba sa inyo si Laika? Sige, sige. Pakinggan din natin mamaya si Laika. Baka may ibang inuuwian na rin yan eh. Oo. Sige, Sister Jubilita. Morning po, Pastor. Good morning po sa ating lahat. Sa akin po, Pastor, ang ano po, ang sa baguhin ko po sa 2026 po, sa aking sarili po, yung ugali ko po kasi minsan kasi, parang, wala nga sa salita ng Diyos. Minsan, iba na yung salita ko. Tapos, Tama. pangalawa po, Anong salita mo na sinasabi mo na iba? hindi nga yung maganda, Pastor. Yung lalo na Ayun. sila Brad Pitt, bigla lang ako nagagalit sa kanya na walang dahilan. Ganun. Kailangan ko. Ayun, pangit talaga yun. Lord, Oo. Tapos, Sandali, Sister Jubilita. Ha? Totoo yun. Alam nyo, at least si Sister Jubilita nagiging honest siya. Totoo yun. Marami mga nanay sa nagagalit. Wala naman dahilan. Nagsusungit, di ba? Masungit. Wala naman dahilan. Akala mo naglilihi. Oh, di ba? Totoo yun. Yan. Maganda marinig na ibang nanay yan. Sinasabi mo na yan. Sige. tapos pangalawa, Pastor, sulwining po. Amen. Kahit hindi man everyday, sikapin ko po na Yun. mapagbahagi. Lalo na sa aking pamilya, Tapos daw na yung sa aking kamag-anak po. Tapos pangatlo po, kailangan ko po baguhin ko yung sa aking pagsisimba, yung ma-perfect ko po yung pagsisimba po, Yun. lalo na yung Amen. tulis at saka yung disciple service po. Amen. Pangapat po, prayer po. Kasi minsan kasi po, Pastor, minsan makakalimutan ko yung mag-prayer, bigla na lang ako kumakain, ganun. Kaya gusto ko talaga Baka gutom ka na bago. kasi, kaya siyempre. Oo. Sige lang, matututunan Tapos din yan. ay, nakasubo na pala ako, nakalimutan ko mag-prayer. Hindi mo alam, si Brad Jerry nagagawa din niya Kaya- yan eh. Oo. Kaya minsan po, lalo pag kaming dalawa po, Oh. sumusubo na pala ako, siya tumitingin sa akin, hindi na lang nagsasalita. Kaya, yun po, Pastor, kaya sisikapin ko talaga na baguhin ko yung itong 2026 po. At Amen. yun po, Pastor. Sa ngayon po pala, ang nagagawa ko pa lang yung isa pa lang po yung sa aking sarili na kailangan baguhin ko muna yung ugali ko Yun, sa pambira. 2026 po. Yun lang po, So, Pastor. amen. So simula ngayon, pagdating ni Brad Jerry, dapat smiling lagi. Walang sungit Meron ha. na po, Pastor. Yakapin ko na po. Yun, pambira. Tama. May pag-asa tayo, Brad Jerry. May pag-asa. Oh, amen. Naliliwanag. Pambira. Oh, si Laika. Ikaw, Laika. Good morning po, Pastor. Sige, medyo kasi natatakpan mo yung buong bahay nyo eh. Oh. Sige. Sa akin naman po yung plano ko po is 7 po yung plano ko, pero 2 pa lang po din yung nagagawa ko. Yung sasabihin ko lang po muna is yung nagawa ko po is yung soul winning po. Di man po ako nakapag-start ng January 1, pero nag-start po ako nung January 5. Minsan kapag hindi po ako nakapag-soul winning dito po sa is nag-soul winning po ako through online. So yung mga expected ko po na nagkaroon din po kasi ako ng pagkakataon na ma-invite ko sila kasi nga po yun po birthday ni Gabriel. Kaya ngayon po sa service mamaya ay mayroon po akong expected na bisita galing po sa Pangasinan kasi susunduin ko po sila mamaya. At ganoon po yung sa Sunday, may mga expected din po ako, lalo na po yung mga pinag-pray ko po na ka-workmate ko. Answered prayer po ako kasi nga ma-invite ko na po sila sa Sunday. Yan,
nag-chat sila sa akin na yung meeting po namin is dun sa Maykias. 8 o'clock po yung sunduan po. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa prayer ko po na yan na matagal is ngayon po ay nasagot na po. At yun nga po, sisikapin ko pa po lalo yung pag-soul winning ko. Nagagawa ko po yung pag-soul winning ko kapag naka-break po ako sa work. Yung mga estudyante po kasi doon yung laging tambayan nila. Kaya nagkakaroon po ako ng pagkakataon na ma-soul winning ko po sila. At yung pangalawa naman po is yun nga po yung prayer ko na alam ko po na sa sarili ko na last year po is minsan lang po ako mag-pray. Kaya ngayon pong 2026 na every time na bago po ako pumuntang work, tas after po is nag-pray po ako. Lalo na po dun sa jeep. Gusto ko rin pong magawa ulit yung dating ginagawa ko na nakakapag-soul winning po sa jeep. Kasi yun nga po, everyday po akong sumasakay sa jeep pero hindi ko po nababahagian na sila, yung bawat jeep na nasasakyan ko po. Kaya yun po yung pinaka-goal ko na magawa ko po ulit yung ginagawa ko. At yung pangatlo naman po, yung mga hindi ko po nagawa is, yun po, pinag-pray ko sa Panginoon na magkaroon po ako ng puso, lalo na po sa tithes and offering. Alam ko po sa sarili ko na madalang lang din po na makapagbigay. Pero ngayon po na dahil nga binigyan din ako ng Panginoon ng work, ay sisikapin ko po na makapagbigay po ako lalo na po sa tithes and offering. Yeah. At Amen. yung pang-apat naman po, yun nga po yung ministry ko, yun nga po nawala. Pero yung dun po kasi sa violinist, wala po kasi akong extra na magamit na violin kaya hindi po ako nakapag-violin. Kaya yung sisikapin ko po sa katapusan, makabili po ako ng violin. Saka last po is yung church attendance. Alam ko din po sa sarili ko na hindi ko po nagagampanan yon bilang isang anak ng Diyos, na hindi po ako nakakapag-church every Wednesday, Saturday, minsan Sunday lang po ako nakakapag-attend. Kaya yun po yung pinag-pray ko sa Panginoon na baguhin niya po yung schedule ko na maayos po yun kasi yung minsan ang kadalasan na schedule ko po is yung 8 p.m. po yung out ko kaya hindi na po ako nakakaabot sa simba po ng Wednesday and Saturday. Kaya minsan ang nagagawa ko po nag-go online na lang, minsan hindi po. Kaya yun po yung pinag-prepare ko sa Panginoon, lalo na po yung importante sa lahat yung church attendance. Yun lamang po. Amen, amen. Totoo yun. Maalala ko yung sinabi mo noon na hindi ko makalimutan yon. Kung ako nga, hindi ko nakakalimutan, Diyos pa kaya. Nasabi mo, kahit na mangyari, hindi ako mawawala sa ministry. Maalala mo pa ba yan? O yun. Yun ang, alam mo, pagka ang Panginoon, nagsalita tayo, at pinanghawakan natin, ibig sabihin, matutuwa ang Diyos sa atin. Yan ang wag mong kakalimutan. Mawala ng lahat. Wag lang yung binitawan mo sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda doon. Kasi pagka hindi mo binitawan ng Diyos, hindi mo binitawan ng Panginoon, hindi ka rin bibitawan ng Panginoon. At kailanman, hindi naman tayo binibitawan ng Panginoon. Tayo lang iniiwan ng Diyos. Tayo lang talaga nang iiwan. Yan ang panghawakan natin. Huwag nating iwanan ministry natin. Kahit na mangyari, yan ang dapat matutunan ng bawat miyembro sa ating simbahan. Okay, sige. Thank you, Laika. Just keep on. Just keep on. Sino pa mga dyan? Bukod kay Sister Gapita. Sister Gapita, sige. Si Sister Myra na narinig ko na yan eh. Oo. Sige, di bale, pakinggan natin. Sige. Bago ako magsalita. Sige. Good morning po, Pastor at saka andyan sa FB Live. Ang plan ko po sa aking sarili ay una sa sarili ko din na marami akong mababago sa sarili ko. Kagaya ng hindi ko nagawa na
pag-pre sa sarili ko at saka yung pag-disciple ko sa mga anak ko, mga apo ko. Yun. Kaya noong 2025 ay talagang wala akong nagawa kahit isa. Wow. Kung kwan lang, kaya ngayon ang plano ko ngayon 2026 ay talagang yung unang nilista ko ay baguhin ko ang sarili ko. Kaya anim na ang nilista ko, kaso lang ang nagawa ko lang 2. Mm. At yung sabihin ko lang yung nagawa ko. Sa sarili ko, nagawa ko sa sarili ko ay inumpisahan ko na yung pag-prepare ko sa gabi bago matulog. Yun. Kasi noon ay talagang hindi ko nagawa. Totoo sabi ni Pastor na nakuha sa cellphone. Kaya nagsa-cellphone ako bago matulog noon. Kaya pinag-prepare ko na gawin ko ngayon 2026. At yung pangalawang nagawa ko ay sa sarili ko. Yung tinuturuan ko ng apo ko na matutong mag-soul winning. Kaya minsan dinadala ko sa church, minsan kagaya ng Wednesday ay wala siya. Ewan kung saan pumunta kaya hindi ko nadala. Yun ang ginawa ko sa sarili ko. At marami kong baguhin. Sa tungkulin ko kay sa asawa ko ay marami kong hindi nagawa. Hindi ko naman paano ba yan? Hangkumat nga binubuktakan iso na ngem adutihan ko nga naramid nga tungkulin ko kagaya ng Tama. pag-serve sa kanya kasi kaming kalinggay kanya-kanyang serve, pagkain o kape. Kaya yun ang baguhin ko sa sarili ko kasi isa akong nanay na ako ang magkuhan sa pamilya ko, mag-serve pa, ganun. Amen. Marami Amen. akong sinulat kasi wala akong nagawa. At yung pag-soul winning naman na sinulat ko, ginagawa ko naman kahit hindi ako everyday mag-soul winning ay talagang gagawin ko mag-soul winning kasi yung talaga kahit nakaraan ay nagsa-soul winning ako ngayon hindi araw-araw. At yung pagdi-disciple ko ay pagbibisita ay hindi ko nagawa. Kaya yun din ang isang goal ko na linano ko na gagawin ko ngayon 2026. Amen. Yun lang po. Amen. Thank you, thank you. Alam nyo, totoo yun. Ito, sasabihin ko sa inyo lahat. Makinig kayo, pati kayo mga nandun dito. Alam nyo, may kanya-kanya tayong pinanggalingan tribo. May kanya-kanya pinanggalingan tayo ng mga kultura. Pero ang pinakamaganda na kultura na i-adapt natin, Biblia. Oh. Si Brad Jerry, Bisaya. Sister Jubilita, Bisaya. Ano mang nakasanayan nyo, nakamulatan nyo, pinakamagandang i-adapt natin ngayon, Bible. Yun ang pinakamaganda. Oo. Kaya maganda tong pinag-uusapan natin. Katulad niyan. Pag wala tayong ganitong usapin, marirealize ba ni Sister Agapitan yung ganyan? Hindi niya maiisip yun. Kaya napakahalaga yun. Nandiyan ba Sister Myra? Sige, alaga Sister Myra. Sige, short lang Ano na yung nagagawa mo? Kasi hindi pa ako tapos magsabihin yung topic ko Sige. Pastor, Oo. ang sasabihin ko lang po, Pastor, ay yung nagawa ko na po. Kasi yung plano ko po, Pastor, naisulat ko po talaga sa notebook. Every year po yan. Tuwing bubuklatin ko ang notebook ko, ay nandun po nakikita ko po yung mga plano ko po sa 2026. Sasabihin ko lang po yung mga nagawa ko po, Pastor. Una-una po talaga yung Bible reading. Noong 2025 ay hindi ko po na goal po yun, yung Bible reading every morning and every night. At saka yung pangalawa po yung prayer. Yun talaga yung ginagawa ko talaga noon pa na nung natinanggap po si Jesus Christ bilang sariling tagapagligtas ay hindi po na nawawala po yung prayer. Pangatlo, Pastor, yung sa family ko na pinagpipray ko din po na buong pamilya po kami na sa gawain. Yun yung pinagpipray ko na pinaalala ko kay Miko,
kay Denmark at saka Sir Dennis. Yun po talaga yung prayer ko po, Pastor. Panglima po, Pastor, talagang ginagawa ko po yung tithes and offering ko. Amen. Kahit nagtitinda po ako, Pastor, kahit konti po yung kinikita ko, talagang binibigay ko po sa gawain. At yun po yung panglima ko. Nagagawa ko po yung, Pastor, nung 2025. Mm. At yung pang-anim po, Pastor, yung sa discipleship, ay talagang every Saturday at saka yung every week ay sineset ko po na makapunta sa area. Kasi kulang po yung Saturday po, Pastor, lalo na po sa Bible study. Ginagawa ko din po yon pag may saturation kasi minsan, Saturday, Friday talaga ako pumupunta, Pastor. Yun yung po ginagawa ko talaga sa routine ko sa buhay ko. Kasi nga, pinangako ko sa Panginoon, Pastor, na habang ako ay malakas, habang ako ay nabubuhay sa mundong ito, ay ipapagamit ko yung sarili ko. Kasi yun lang naman po yung ginagawa ko. Wala naman po akong ginagawa sa lahat. Yung sa gawain ko, Pastor, ang talagang Yeah. nauuna ko sa sarili ko. Saka yung pang-pito, Pastor, talagang ginagawa ko po yan nandun po sa plano ko, Pastor. Hindi po nawawala sa akin kasi nga kung nagplano ka talaga, hindi lang sa sinulat mo, hindi lang yung gagawin mo dapat. Kasi nga hanggang sa salita ka lang, wala po. Kasi nga niloloko mo lang po ang Panginoon pag sa salita mo lang ginawa mo sa papel, tapos hindi mo namang ginagawa, niloloko mo lang ang sarili mo, Pastor, di ba po? Yun, tama Pero yun. yung naririnig ko sa preaching, talagang gustong-gusto ko sa harap, Pastor, kasi nga yung preaching, yun yung kalakasan ko Yun. lalo na po sa devotion every morning. Inaamin ko, Pastor, na minsan may katamaran ako, pero sabi ko, yung katamaran ay hindi dapat yun yung hadlang na pupunta ka sa area. Pero yung sa plano ko talaga, Pastor, ginagawa ko po yun. Hindi po mintis na hindi ko ginagawa. Yung sa everyday soul winning, Pastor, talaga, na ngayon sabi ko nga, hindi ko na-goal nung every year na ginagawa ko yon, pero hindi ko na-goal. Pero sabi ko ngayon, 2026, ay anong date na ngayon? 17. Ay nandiyan pa rin yung pagsusoul winning ko, Pastor, na everyday soul winning. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko, bakit sabi ko nga, bakit ngayon 2026 dapat i-goal ko po yun, everyday soul winning. At yun lang po, to God be the glory. Amen, Salamat amen. po, pa. Okay. Sige, thank you. Alam nyo, katulad ni Sister Myra, alam mo, pwedeng mag-initiate Sister Myra ng family devotion. Halimbawa, pagdating ni Brad Dennis, sabi mo sa kanya, mag-devotion tayo. Kung hindi niya alam ang sasabihin niya, ikaw magsalita. Walang problema yon. Hindi ibig sabihin pinapangunahan mo siya. Actually, maganda nga yun tinutulungan mo siya para ma-develop yung leadership niya. Yun ang maganda doon. Ngayon, ang sabi ko sa inyo, gawin natin, wag lang tayong magsulat sa papel, wag lang tayong magsalita, wag lamang tayong mag-isip. Total, nag-isip ka na ng plano, nagsalita ka, isinulat mo sa papel, pinakamaganda gawin natin. Oo. Alam nyo ba, eto sinasabi ko sa inyo, saan ko kayo dinadala, mga kapatid? Dinadala ko kayo sa isang gawain habang nabubuhay tayo that will last for eternity. Alam nyo ba yung mga ginagawa natin sa Panginoon ay hanggang habang panahon yan? Okay, bago tayo magtapos, ito naman yung gusto kong sabihin sa inyo na hindi nyo dapat alisin sa pamilya ninyo. Okay? Hindi nyo dapat aalisin. Makikipaglaban tayo, laban sa kalaban. Pero wag nyo aalisin ito. Okay? Sundan nyo ako yung babasahin ko ng mga verses. Let's go to Joshua chapter 1. Ito ay sinasabi ng Panginoon kay Joshua. Okay, bago ko basahin ito. Joshua chapter 1. Ito ay sinasabi ng Diyos kay Joshua after the death of Moses. Ibig sabihin, hindi pa ito nangyayari.
Sinasabi pa lamang ito. Okay? So, ibig sabihin, meron ng magandang kaisipan ang Diyos na dapat gawin at susundin ni Joshua. It means this is the plan of God for him. Tingnan nyo, sabi dito, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses, minister, saying, Moses, my servant, is dead. Wala na. Sino nagsasalita dito? Diyos na. Kay Joshua. Sinasabi niya, binibigyan niya ng instruction. Ano yung instruction? Plano ng Panginoon sa kanya. O napakaganda, di ba? O malinaw dito na may plano ang Diyos sa Israel. May plano ang Diyos kay Joshua. Siyempre, hindi inaalis ni Joshua yung kanyang pamilya dito. O kaya nga, alam naman natin, sa chapter 24, kaya nga nasabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So tuloy natin. Sabi ng Bible dito, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise. Go over this Jordan, thou in all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place, kita nyo, ganda na itong sinabi ng Panginoon sa kanya, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. Akala mo yan, sabi ng Diyos kay Joshua, lahat ng maapaka mo, bibigay ko sa iyo. Matinding pangako ito. As I said unto Moses, from the children or from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun shall be your cost. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Antindi na ito. Ano sabi niya? There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Akalain mo yan? Anong plano ng Diyos kay Joshua? Ano ng plano ng Panginoon sa Israel? Anong plano ng Diyos kay Joshua? Anong instruction niya? Walang makakagapi sa iyo. All the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. Napakaganda ito. Ito dapat ang panghahawakan natin. Kaya nga huwag niyong bibitawan ng Diyos. Tsaka napakasarap magplano para sa Panginoon at gawin yung plano mo sa Panginoon. Bakit? Ano sabi ng Biblia? I will be with thee. O, kasama mo ako. I will not fail thee. O, hindi ka mag-fail. I will not fail thee. Nor forsake thee. O, ang ganda ng pangako ng Diyos. Ano lang dapat natin gawin? Be strong and of good courage. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land, which were unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left. O, huwag tayong lilihis, kaliwa kanan. Maging strong lang tayo. Paano magiging strong? Panghawakan mo lang yung salita ng Diyos. Yun lang naman. Oh, bakit? Sapagkat ang lakas natin yung salita ng Diyos. Diyos yung lakas natin. Tayo, mahina tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino yung Diyos, I will not fail thee. I will be with thee. Oh, di ba? Ang ganda ng pangako ng Diyos. So, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Now, ito na ngayon. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night,
that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid. Yun. Alam nyo, wag nyo kasing baliktarin. Nakakatakot ang lalayo sa Diyos. Mas nakakatakot ang buhay na hindi sumusunod sa Diyos. Mas mahirap ang buhay na hindi sumusunod sa Diyos. Yan ang totoo niyan. Mas madali ang buhay na sumusunod sa Diyos. Kasi susundan mo lang yung manual mo eh. Mas madali ang buhay na sumusunod sa Diyos. Bakit? Hindi ka mag-fail. O hindi ka iwanan ng Panginoon. Sinasabi nyo na mas mahirap. Ang hirap kasi yung trabaho ko, baliktad. Mas mahirap hindi sumunod sa Diyos. Katulad yan, wala kang assurance. Sabi ko nga sa inyo na nakaraan yung bang trabaho mo kaya kang samahan hanggang eternity. Hindi ka naman kayang samahan yan Kaya sabi ng Bible dyan, for the Lord, sabi niya, be not afraid, huwag tayong matakot. Neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Kaganda niyan. Kalahin mo yan? Ay, napakalinaw ito. Paulit-ulit na lang natin pinag-usapan ito. Pero ito lang. Now, number 1, remove not the Bible in your family. Do not remove the Word of God, the law, the manual, which is the Bible, in the home. Huwag mong aalisin yan. Pangalawa, meditate the Word of God in your family. Anong ibig sabihin pag sinabi nating meditate? Meditate, it means to give serious and careful thought. To give serious and careful thought. It means learn to analyze, learn to conclude, learn to reason, learn to digest. Namnamin natin maigi. Magrason tayo dapat galing sa Bible. Wag tayong magrason laban sa Biblia. Mali. Dapat gumawa tayo ng rason pabor sa Biblia. At anong ibig sabihin ng meditate? To give serious and careful thought. Seryosohin natin ang salita ng Diyos. Yun ang pinakamaganda niyan. Number 3, obey the holy word of God in the home. Kaya nakuha nyo? Then pang-4, the whole family will enjoy good success. Alam nyo, pag ginawa nyo to, sasabihin ko sa inyo, the whole family will enjoy good success. I hope nagkakaintindihan tayo. Very short yan yung mga puntos na binigay ko sa inyo. Pero mga kapatid, yan ang hinahanap ng maraming mga tao. Good success. Hindi lahat ng success good. But if we learn to obey God, our whole families will enjoy good success. What is good success? Ano yung mga good success na yan, mga kapatid? Sa susunod, papahayag natin yan. Uunawain natin yan. Okay? Napakaganda yan. So I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Seryosohin natin. Meditation, it means to give a serious and careful thought. Seryosohin natin ang Diyos. Seryosohin natin ang Biblia. So, I hope may natutunan tayo. Okay, so that's all for this morning.
Alam niyo, napakabilis ang panahon. At hindi tayo naglalaro dito. Dapat seryosohin natin ang Diyos. Okay? Kunin yung mga puntos na yan. Simple lang yan. Pero sasabihin ko sa inyo, that's powerful. Very powerful. Okay, so ngayon may mga nadagdag dito sa mga nakikinig. I hope seryoso kayo nakikinig. Ha? Huwag lang kayo makinig na basta makinig lang na para lang magpa-check ng attendance o para lang, no. Kayo rin ang mag-aani niyan. Oo. So kasama natin si Brother Gilbert ngayon, Sister Emilia, si Brother Dennis, si Sister Lina, sila Sir Ariel, Sister Heidi, si Ma'am Julie, si Ma'am Flor, ayan, from Japan, si Silay, sino pa? Hindi ko kilala itong iba kasi binabalik-baliktad kasi pangalan eh. Huwag nyo nang baliktarin. Sabi nyo na yung totoong pangalan nyo. Si Krisha, yan, si Teresa, yan, si Brother Gary, yan. Sino pa? Sister Vicky, si Alpa, yan, si Sanrap, hindi ko, yan. Si Rolin. Yan, si John Michael. Yan. Okay, ito yung mga nandito. Pasensya na kayo kung hindi lumabas sa cellphone ko pangalan nyo. Pero naniniwala ko na meron tayong mahalagang natutunan ngayong umaga. Okay, bago tayo kumanta ng birthday song. Birthday ni Gabriel, Angel Gabriel. Ano ba yung mauna doon? Sige, mag-pray tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga narinig po namin na instruction from the Word, hamon mula sa inyong salita. At dalayan po namin, Panginoon, kung meron mang dapat kaming seryosohin sa buhay namin, yung maglingkod sa inyo, sumunod sa inyong salita. Bless niyo po ang mga anak ninyo at maging sa kaarawan ngayon ni Gabriel, Panginoon. Salamat po na pinagkatiwala niyo po si Gabriel kay Brother Jerry Jubilita. Pagpalain niyo po ang pamilyang ito at nawa mapalaki po si Gabriel, Panginoon, na maayos at may pagkatakot sa inyo at na maglilingkod sa inyo mula bata, murang edad hanggang sa tanda, Panginoon. Salamat po. I-bless niyo po ang mga members at ingatan niyo sa kanilang pagpasok sa kanyang-kanyang trabaho. At muli, at ganun din po yung soul winning, follow-up, visitation sa kanyang-kanyang area at discipleship service mamaya. At i-bless niyo po ang mga anak ninyo, kanilang mga plano na gagawin para po sa inyo. At lalo kayong malugod, Panginoon, habang ginagawa po namin, lalo kayo naming mapapasaya habang ginagawa po namin ang mga plano po namin, Panginoon, sa inyo to serve you faithfully, Panginoon. Salamat po at pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Alright, sige, kanta tayo ng Sa Pagsapit. Sa Pagsapit, ready sing. Sa Pagsapit. Ikot mo nga, Brad. Ikot mo, ikot. Binabati ka namin may pagmamahal. At ang dalangin, lalo kang pagpalain ng Diyos habang buhay. Kaway naman kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday, Gabriel. Okay, God bless everyone. At God bless you all, love you all, and see you later this evening. And see you tomorrow. Amen. Bye-bye, bye-bye. Ingat kayo sa pagpasok nyo sa trabaho. Yan, bye-bye lahat. Okay, dito muna at mag-usap lang tayo.